Sa ilalim ng patuloy na pagbagsak ng makapal na nyebe, makikita ang malawak at wasak na lupain na puno ng malalalim na bitek. Sa itaas na bahagi ng Dallas Dis, maraming mandirigma mula sa Righteous Heavenly Alliance ang nakatayo. Habang mahigpit na hawak ang kanilang mga sandata, lahat sila ay nakatingin ng hindi kumukurap sa nagaganap na pangyayari sa ibaba. Sa gitna ng pinakamalalim na bitek, nakaluhod si Sorayang kasama ang katawan ng Secret Demon Queen, habang malakas siyang sumigaw sa buong paligid. Sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng nyebe, dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang mukha ng Secret Demonic Queen. Sa kanyang isipan, buo niyang tinanggap at inamin na siya ang nagwakas sa buhay ng Secret Demon Queen, na siya ang nagpabagsak sa taong naging kanyang pinakamatinding kalaban at naging bahagi na rin ng kanyang mahabang paglalakbay. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, ang paningin ni Sorayang ay dahan-daang napunta sa lupang kanyang kinatatayuan. Ang lupa ay lubos na nagkawatak-watek, at ang mga bitik ay tila umaabot ng malalim patungo sa ilalim ng lupa. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili, kung ito na ba ang lahat, kung mayroon pa siyang nakaligtaan, o kung mayroon pang ibang bagay na nagtatago sa likod ng kanyang ginawa. Itinaas ni Sorayang ang kanyang tingin patungo sa madilim at puno ng nyebe na kalangitan. Sa kanyang isipan, patuloy siyang nagtatanong kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kung bakit pakiramdam niya ay mayroong mali, kung bakit hindi siya makaramdam ng tunay na kapayapaan kahit natapos na ang labanan. Habang nakatingin sa malayo, patuloy na pinag-iisipan ni Sorayang ang kanyang nararamdaman. Sa kanyang isipan, mayroong kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi ito lungkot lamang, at hindi rin ito pagsisisi lamang. Ito ay isang damdaming tila may kalaliman na hindi pa niya nararanasan noon, na tila mayroong nawawala at mayroong hindi naging tama sa lahat ng kanyang ginawa. Sa gitna ng kanyang pagkalito, dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang mga braso at buong lakas na ibinato ang ulo ng Secret Demon Queen palayo mula sa kanya. Ang ulo ay lumipad sa ere, habang lumilipad ito, hindi inalis ni Sorayang ang kanyang tingin, sinundan niya ito ng kanyang mga mata mula sa pagkakaibato hanggang sa kung saan ito babagsak. Dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang dalawang kamay sa harap ng kanyang paningin. Ang kanyang mga palad at daliri ay lubos na nababalot ng dugo na patuloy na tumutulo pababa. Dahan-daang tinawag ni Sorayang ang pangalan ng Tattered Demonic Elder na kilala ng lahat at may malalim na karunungan. Dahan-daang lumitaw ang mukha ng Tattered Demonic Elder, puno ng malalim na pag-aalala. Habang nakatitig kay Sorayang, sa kanyang pagtingin kay Sorayang, tinawag niya ito sa pangalang kilala ng lahat, ang young leader na may halong paggalang sa kanyang tinig. Dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang mukha, habang hirap na siyang huminga, pinilit pa rin niyang bitawan ang kanyang huling utos, na linisin at ayusin ang lahat ng nangyari sa lugar na ito. Sa hindi inaasahang sandali, biglang nawala ng malay si Sorayang at dahan-daang bumangsak sa kailaliman ng bitek-bitek na lupa. Kasabay nito ay mabilis na tumakbo sina Dumpil at Tattered Demonic Elder patungo kay Sorayang. Parehong silang napasigaw sa pangalan ni Sorayang, biglang young leader na may halong pag-aalala. Agad na nakarating ang Tattered Demonic Elder at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Sorayang upang pigilan ito sa tuluyang pagbagsak. Ang asul na kislap ng chi ay lumitaw sa paligid ng katawan ni Sorayang. Habang pilit na ibinabalik ng Tattered Demonic Elder ang kamalayan ni Sorayang, sinabi ng Tattered Demonic Elder sa kanya na magpakatatag siya at huwag siyang bibitaw, na kailangan niyang panatilihin ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagkahina, napamura si Sorayang sa kanyang sarili dahil sa galit at kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang sariling katawan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kahit hindi ito ang tinatawag na demonic deviation, nananatili itong lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng masamang kapalaran sa kanya. Agad na lumingon ang Tattered Demonic Elder kay Dumpil na kilala bilang Guardma. Binigyan niya ito ng utos na bantayan ang paligid at agad na buhatin si Sorayang upang ilayo sa panganib. Lumingon ng mabilis ang Tattered Demonic Elder habang sumisigaw siya ng kanyang utos sa lahat ng naroon. Ipinag-utos niya sa mga miyembro ng True Demon Squad na lahat sila ay agad na sumama at magsilbing tagagabay upang mailayo ang young leader sa panganib. Agad na sumunod ang mga mandirigma ng True Demon Squad at iba pang kasama sa utos ng Tattered Demonic Elder. Makikita silang lahat na mabilis na tumakbo at lumipad paitaas at palayo mula sa mapanganib na lugar. Habang si Dumpil ay buhat-buhat si Sorayang, habang mabilis na lumilipad kasama ng iba pang mga mandirigma at kababaihang mandirigma na sama-sama sa kanila, habang sila ay lumalayo,
Ipinahayag ng Tattered Demonic Elder na dadalhin nila ang young leader patungo sa isang ligtas na lugar kung saan walang makakapinsala sa kanya. Sa kabilang panig, nakatayo sa harap si Berserk Spirit ng mga mandirigma ng Black Tortoise Squad. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, habang itinuturo niya ang direksyon kung saan nagtungo ang mga kasama ni Sorayang. Ipinag-utos niya sa buong hukbo ng Black Tortoise Squad na agad na sumunod at tugisin ang young leader upang hindi ito makalayo ng tuluyan. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang lupa at mga bato sa paligid dahil sa matinding lakas. Kasabay nito, seryosong nagsalita ang Tattered Demonic Elder, tinawag niyang na masasamang nilalang ang mga sumusubok na humadlang sa kanila. Nanatiling nakatayo si Berserk Spirit sa kanyang pwesto, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat. Nais niyang magsalita ngunit hindi niya magawa. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya akalain na mayroong ganitong lakas na harang sa kanila sa sandaling ito, habang ang kanyang mga tauhan sa likuran ay mayroon ding parehong reaksyon, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot habang hindi kumukurap na nakatingin sa harap nila. Dahan-daang iniangat ng Tattered Demonic Elder ang kanyang kamay pasulong, habang naglalabas ng kakaibang kulay na chi mula sa dulo ng mga daliri. Kasabay nito, matigas siyang nagsalita at mapanganib na babala na sinasabing kung mayroon pang humahakbang kahit 1 pulgada pa lamang pasulong, agad silang dadalhin sa kabilang buhay at sa kabilang daigdig. Sa sandaling iyon, lumitaw sa likuran ng Tattered Demonic Elder ang 2 dambuhalang nilalang, sina Goldly at Tiger King. Matigas niyang binigkas ang kanyang huling babala, na sinumang humakbang pa ay agad na pupunta sa kabilang daigdig. Si Berserk Spirit at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling nakatayo sa kanilang pwesto habang manunood. Lumipat ang tagpo, sa gitna ng payapang gabi, makikita ang isang magandang tanawin sa isang luntiang lawa na puno ng namumulaklak na lotus. Sa ibabaw ng tubig ay nakatayo ang isang elegante pavilion judgment. Sa loob ng pavilion, 2 anino ang makikita na nag-uusap ng tahimik. Sinabi ni Yusong na hindi dapat dumiretso ang Demon Lord sa kanyang balak na paglalakbay at pagkilos, dahil mayroong malalim na dahilan kung bakit kailangan nilang maging maingat. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, nanatiling tahimik ang Demon Lord. Isang mahalagang dokumento na liham na nakalatag sa ibabaw ng mesa, mayroon itong magagandang sulat at isang pulang tatak na nagpapatunay kung saan ito nagmula. Ang liham ay galing sa Righteous Heavenly Alliance, isang pangkat na kilala sa kanilang pagtutol sa kapangyarihan ng Demon Lord. Patuloy na nagpapaliwanag si Yusong ng kanyang hinala. Sinabi niya na may napakataas na posibilidad na ang lahat ng ito ay isang patibong na inihanda ng Righteous Heavenly Alliance upang mapahamak ang Demon Lord. Alam niyang ang mga taong ito ay hindi mag-aalok ng anuman ng walang nakatagong layunin, kaya't nais niyang maging ganap na handa ang Demon Lord bago gumawa ng anumang hakbang. Sa loob ng silid, nakatayo si Yusong sa harapan ng Demon Lord, habang nakaupo naman ang Demon Lord. Sinabi ni Yusong na bagamat lahat ng bagay ay maaaring isagawa ayon sa kagustuhan ng Demon Lord, mayroon siyang isang bagay na nais sabihin bago magpatuloy. Pagkatapos ng maikling paghinto, malinaw at walang pag-aalinlangan niyang idineklara na tutol siya sa balak na ito. Sa kabilang banda, ang Demon Lord ay tumingin sa kanya ng may pagkamausisa, habang hawak ang isang mangkok sa kanyang kamay. Tila hindi siya nagulat sa sinabi ni Yusong, ngunit nais niyang malaman ang dahilan kung bakit ito tumutol. Kalmado niyang itinanong kung ano ang bagay na nais sabihin ni Yusong. Habang hawak niya ang mangkok na may, tinitigan niya ito ng diretsyo, muling itinanong niya ng may kalmadong tinig kung ano ang tiyak na dahilan kung bakit ito tumutol sa kanyang balak. Bagamat tila nag-aalinlangan sa simula, huminga si Yusong ng malalim at muling tumingin sa Demon Lord. Sinabi niya na upang maging tiyak, hindi siya sasang-ayon sa balak na ito maliban na lamang kung ibubunyag ng Demon Lord sa kanya ang kanyang tunay na layunin at dahilan kung bakit nais niyang gawin iyon. Alam niyang kung hindi niya malalaman ang buong katotohanan, hindi siya makakapagbigay ng tamang payo at makakapaghanda laban sa mga panganib na maaaring harapin nila. Tinanong ng Demon Lord kung ibig sabihin ba nito ay sasang-ayon at susuportahan siya ni Yusong sa lahat ng bagay kapag nalaman na nito ang kanyang tunay na layunin. Agad na sumagot si Yusong na iyon nga ang kanyang ibig sabihin, na walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Pagkatapos nito, muling nagtanong ang Demon Lord kung ano ang dahilan kung bakit ganyan ang kanyang kondisyon. Nais niyang mas maunawaan pa ang kaisipan ni Yusong bago siya magpasya kung ano ang kanyang gagawin. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Yusong kung hindi ba alam na ng Demon Lord ang sagot sa kanyang sariling tanong.
Ibinahagi ni Yusong ang kanyang tunay na nararamdaman at pananaw, sinabi niya na bagamat marami ang humahanga sa kanya at tinatawag siyang henyo dahil sa kanyang talino at kakayahan, alam niyang may malaking pagkakaiba ang kanyang kakayahan kumpara sa Demon Lord. Ang mga estratehiya at plano na kanyang nabubuo gamit ang kanyang sariling isip ay hindi may kumpara sa mga ideya at desisyon na bigla na lamang sumusulpot sa isip ng Demon Lord. Idinagdag pa niya na dahil sa limitadong kakayahan niyang makita ang hinaharap at hulaan ang mga pangyayari, hindi niya magawang hulaan kung ano ang sasabihin at gagawin ng Demon Lord sa anumang pagkakataon, alam niyang mas higit pa rin ang kanyang pinuno sa lahat ng aspeto. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yusong, dahan daw ang ibinaba ng Demon Lord ang kanyang tingin. Sinabi niya kay Yusong na hindi mabuti na palagi nitong minamaliit ang sarili at ang kanyang sariling kakayahan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Yusong sa sinabi ng Demon Lord, tumingin siya ng diretsyo sa mata ng Demon Lord at sinabi na hindi niya minamaliit ang kanyang sarili. Sa halip, naniniwala siyang lubos niyang kilala at nauunawaan ang kanyang sariling kakayahan at limitasyon, alam niya kung hanggang saan siya makakarating at kung ano ang kanyang mga kahinaan, at hindi niya nais na magpanggap na mas higit pa roon. Tumingin ng malalim ang Demon Lord kay Yusong, sinabi niya na dapat lamang tingnan ni Yusong ang mga bagay-bagay ayon sa kanilang tunay na anyo, at damhin ang mga ito ayon sa kanilang tunay na kalikasan, nang walang labis na pagpapahalaga at pagmamaliit. Idinagdag pa niya na hindi siya kasing dakila at kasing kahanga-hanga ng taong inaakala ni Yusong. Nang marinig ang mga salitang iyon, labis na nagulat si Yusong, ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito, na hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, habang dahan-dahan niyang binigkas ang pangalan ng Demon Lord na may halong pag-aalinlangan, habang patuloy na nakatingin sa Demon Lord. Sa gitna ng payapang tanawin sa tabi ng lawa na puno ng mga luntiang dahon at bulaklak ng lotus, muling nagsalita si Yusong, humiling siya sa Demon Lord na sabihin na sa kanya ang buong katotohanan. Nais niyang malaman kung ano ang tunay na laman ng puso ng Demon Lord, ano ang nais nitong makamit, at anong uri ng Central Plains ang nasa isip nito. Nagkaroon ng bagong lakas at paninindigan si Yusong, tinitigan niya ng diretsyo ang Demon Lord at mariing sinabi na hinihingi na niya ang sagot sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, sa isipan ng Demon Lord, dahan-dahan niyang binigkas ang pangalan ni Yusong sa kanyang isipan. Habang nakatingin kay Yusong, muling lumitaw sa isip ng Demon Lord ang mga alaala ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang isip ng Demon Lord ay napadpad sa malalim na pag-alala ng mga panahong lumipas. Malinaw na naalala niya ang imahe ni Yusong, na isang batang iskolar na kilala sa pangalang Ho Yusong, na nooy punong-puno ng tapang at walang takot na salungatin ang pananaw ng buong mundo, habang namumuhay ng malayo sa ingay at gulo ng lipunan, sa isang payapang lugar na tila walang kinalaman sa labas ng mundo. Sa gitna ng damuhan, makikita ang kabataang si Yusong na nakahiga ng maginhawa. Ang kanyang likuran ay nakasandaw sa lupa, habang ang parehong kamay ay nasa likuran ng kanyang ulo, tila walang inaalala at lubos na nagpapakasasa sa kapayapaan ng kalikasan. Sa kanyang tabi ay nakahiga rin ang isang maliit at maputing hayop, habang binibigkas niya ang kanyang saloobin na walang pag-aalinlangan, na anuman ang mangyari, maging ito ay galing sa panig ng mga sumusunod sa Orthodox o kaya naman ay sa mga kabilang sa Demon Cult, patuloy na umiikot ang mundo at walang sinuman ang makapipigil dito. Kasabay nito ay mayroon pa siyang binanggit na salita na tila nakatuon sa kanyang kasama, na tinatawag itong mahina at walang laban, na tila isang biro na nabuo mula sa kanilang matagal na pagsasama. Ang kanyang tindig at pananalita noon ay punong-puno ng pagiging mapusok, kalayaan, at kawalan ng pag-aalala sa sasabihin ng iba, na isang pusong hindi pa nasusubok ng maraming pagsubok at bigat ng responsibilidad. Ngunit habang patuloy na pinagmamasdan ng Demon Lord ang imaheng iyon sa kanyang isipan, napagtanto niya ang isang napakahalagang katotohanan, ang batang iskolar na iyon na dating nagtatago sa pag-iisa at mapanghamon sa lahat ay lubos na nagbago at lumago sa paglipas ng panahon. Ang dating kabataan at kawalan ng karanasan ay napalitan ng talino, katapatan, at katatagan na bihirang makita sa karaniwang tao. Hindi na siya ang dating batang walang alam kundi ang paghamon at paglalaro lamang sa buhay. Sa halip, siya ay naging isang taong may malalim na pag-iisip, may matibay na paninindigan, at may kakayahang tumayo sa tabi ng isang pinuno at harapin ang anumang panganib ng walang takot. Sa kabila ng lahat ng paghanga at pag-alala, nanatiling matigas ang paninindigan ni Demon Lord. Mariin niyang sinabi na gayunpaman, hindi pa rin niya ibubunyag ang kanyang nalalaman,
bagamat alam niyang mataas ang pagtingin sa kanya ni Yusong, hindi siya magpatalo sa damdamin at mananatili siyang tapat sa kanyang kondisyon. Sa labas ng Palavian Judgment, sa tabi ng payapang lawa na napapaligiran ng matatayog na puno at lunti ang damuhan sa ilalim ng maliwanag na kalangitan sa gabi, magkasamang nakatayo ang Demon Lord at si Yusong. Dahan-daw ang nagsalita ang Demon Lord at sinabi na hindi dahil sa ibang dahilan kung bakit hindi niya maibigay agad ang hinihinging sagot. Nagulat si Yusong at hindi agad naintindihan ang ibig sabihin ng Demon Lord, kaya't magalang siyang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sa seryoso ngunit malambot na ekspresyon sa mukha ng Demon Lord, ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi at sinabi na ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya maibunyag agad ang kanyang tunay na layunin ay dahil hindi rin niya lubusang nauunawaan ang nilalaman ng kanyang sariling puso. Nang marinig ang pahayag na iyon, nanatiling tahimik si Yusong. Tumingin siya sa Demon Lord na tila nag-iisip ng mabuti at sinusubukang unawain ang lalim ng sinabi ng Demon Lord. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat na dahan-daw ang nabubuo sa kanyang isipan. Mula sa kinatatayuan ng Demon Lord, dahan-dahan niyang ibinahagi na matagal na niyang pinag-aralan at lubos na nauunawaan ang mga batas at prinsipyong nagpapatakbo sa buong mundo, at natutunan na niyang mamuhay ng naaayon sa mga ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi at sinabi na sa kabila ng kanyang kaalaman, alam niyang sa pagharap sa mga usaping pangmundo, kung hindi titingnan ng tao ang kanyang sarili ng may katotohanan at walang kinikilingan, tiyak na magkakamali siya. Idinagdag pa niya na hindi lamang ito pangkalahatang katotohanan kundi lalo na para sa kanyang sarili. Ganito ang kanyang paniniwala, na kahit siya ay makapangyarihan at marami nang nalalaman, alam pa rin niyang may limitasyon ang kanyang pag-unawa at kailangan pa rin niyang maging maingat sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang Demon Lord at sinabi na wala na siyang hanggaring makamit ang tagumpay at maging dakila sa paningin ng iba, habang ang buwan sa kanyang harapan ay tila sumisimbolo sa kanyang dalisay at malinaw na hangarin, na hindi na ang paghahangad ng karangalan at kapangyarihan ang kanyang layunin kundi ang ibang bagay na mas mahalaga at mas malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong damdamin at pagiging tapat, habang dahan-dahan niyang sinabi na ang tanging hangad na lamang niya ay hindi magkamali. Dahan-daw ang idinagdag ng Demon Lord na sa kabila ng kanyang hanggaring hindi magkamali, may mga pagkakataong hindi niya mapigilan ang kanyang sariling puso. Sinabi niyang minsan, ang kanyang pusong napagod na sa walang katapusang kapayapaan at pagkainip ay nabubuhay muli ng pagnanais na talikuran ang lahat ng pag-iingat, huwag pansinin ang mga posibleng pagkakamali, at hayaang sunugin ng lahat ng bagay sa paligid. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras at lumitaw ang mga tunog ng hangin na humahampas sa mga puno at halaman, na nagbibigay diin sa lalim ng kanyang sinab. Ang mga tunog na iyon ay tila sumasabay sa damdaming ibinahagi ng Demon Lord, na puno ng pag-aalinlangan at kalituhan na mahirap ipaliwanag sa mga salita. Muling humarap ang Demon Lord kay Yusong na ang kanyang mukha ay puno nagseryoso, habang nakatingin ng diretso kay Yusong. Sinabi niya na sa huli, ibig sabihin nito ay hindi niya maipapaliwanag ng lubusan ang kanyang sarili at ang kanyang tunay na layunin sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, labis na nagulat si Yusong, ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang mukha ay nagpakita ng halong pagkalito at pag-aalala. Habang patuloy na nakatingin sa Demon Lord, hindi niya inaasahan na ang makapangyarihan at matalinong Demon Lord ay may ganitong kalalim na kalituhan sa kanyang sariling puso at damdamin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-daw ang nagsalita si Yusong at sinabi na nauunawaan niya ang sinabi ng Demon Lord. Pagkaraan ay itinuwid niya ang kanyang sinabi at sinabi na sa halip na pag-unawa, tinatanggap niya ito ng buong buo. Nang marinig iyon, sumagot ang Demon Lord na sapat na iyon. Tinanong ni Yusong ang Demon Lord kung tutuloy na ba siya sa balak na paglalakbay at pagkilos matapos marinig ang lahat ng kanyang sinabi. Sa kabila ng lahat ng pag-uusap at pagtanggap na nabuo sa pagitan nila, sinabi ng Demon Lord na pinag-iisipan pa niya ito, dahil hindi siya nagmamadaling sumang-ayon dahil alam pa rin niyang may panganib na naghihintay at nakailangan pa rin niyang maging maingat para sa kapakanan ng kanilang lahat. Nagsalita si Yusong na ang young leader ay kasalukuyang naroroon sa Central Plains. Sinabi pa niya na marami na siyang napagtagumpayan at naging sanhi ng ilang mahahalagang pangyayari sa lugar na iyon, na nagdulot ng malaking pagbabago sa pagkakahati ng mga paksayo na kabilang sa Orthodox factions. Dagdag pa niya na nagkaroon ng pagkakawatak-watek sa pagitan ng mga paksayo ng Orthodox. Ang mga hakbang ng young leader ay naging dahilan upang magbago ang pananaw at ugnayan ng mga taong dati ay nagkakaisa.
Sinabi niya na dapat nilang alalahanin at pahalagahan ang tunay na kahulugan at halaga ng chivalry, ang kabutihang loob, katapatan, at pagtulong sa kapwa na dapat maging gabay ng bawat isa. Nagbabala si Yosong sa Demon Lord, sinabi niya na bagamat dakila at kapuri-puri ang mga nagawa ng Young Leader, ang paglahok at pagkilos ng Demon Lord sa mga usaping iyon ay lubhang kakaiba at mas mapanganib kumpara sa ginagawa ng Young Leader. Agad na sumagot ang Demon Lord na alam niya ang katotohanan iyon, pagkatapos ay idinagdag pa ni Yosong na kung itutuloy ng Demon Lord ang kanyang balak, maaaring mawalan ng halaga at kabuluhan ang lahat ng pinaghirapan at nakamit ng Young Leader hanggang sa kasalukuyan. Seryosong tumingin si Yosong at punong-puno ng pag-aalala, habang sinabi niya ang kanyang pangamba, na maaaring magalit at magtanim ng galit ang Young Leader kung malalaman niyang may ibang kumikilos na nakakaapekto sa kanyang mga plano at nakamit. Alam niyang ang pagkagalit ng Young Leader ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo at hidwaan, kaya't nais niyang maging ganap na handa at maingat ang Demon Lord bago gumawa ng anumang hakbang. Sinabi ng Demon Lord na hindi ganoon ang pagkatao ng Young Leader, ngunit hindi rin niya itinatanggi na may posibilidad na mangyari ang sinabi ni Yosong. Sumagot naman si Yosong na kung dumating sa pinakamasamang pagkakataon, maaaring magpasya ang Young Leader na talikuran na lamang ang lahat ng kanyang pinaghirapan at kalayaan. Sinabi ng Demon Lord na kung ang pinag-uusapan ay ang Young Leader noong nakaraan, tiyak na gagawin nito ang lahat ng sinabi niya, na talikuran ang lahat at palayain ang sarili mula sa anumang pasan. Sinabi niya na ngunit ang kasalukuyang si Sorayang ay hindi nagagawin ang bagay na iyon. Idinagdag pa niya na hindi lamang iyon, kundi na hindi na rin niya kayang talikuran ang lahat. Nang marinig ang lahat ng sinabi ng Demon Lord, labis na nagulat si Yosong, tumingin siya ng diretso sa Demon Lord at may halong pagkamausisa, nagtanong siya kung ano ang nakita nito kay Sorayang na nagpapatunay na nagbago na Sorayang. Nananatili lamang tahimik ang Demon Lord at nag-iisip ng mabuti bago sumagot. Sinabi ng Demon Lord na si Sorayang ay nagiging isang demon na, nang marinig ang salitang iyon, labis na nagulat si Yosong at hindi makapaniwala, kaya't nagtanong siya kung naging isang demon ba talaga si Sorayang, pagkatapos ay ipinaliwanag pa ng Demon Lord kung titingnan ng mas malalim, mas tumpak na sabihing minsan ay naranasan ni Sorayang na maging isang demon. Ipinaliwanag pa niya na ang pagiging tao na ipinanganak at pagkatapos ay maging ganap na demon ay hindi madali. Sinasabing kailangan munang dumaan sa matinding pakikibaka sa pagitan ng kabutihan at kasamaan sa loob ng sariling puso at isipan, walang sinuman ang maaaring maging ganap na demon nang hindi dumaan sa matinding pagsubok at paghihirap, dahil ang pagiging tao ay puno ng damdamin, pag-asa, at pagmamahal na mahirap talikuran. Sinasabi na upang makapasa sa landas na iyon, kailangang pag-aralan at suriin ng mabuti ang mga turo ng mga immortals, mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan at karunungan na higit pa sa karaniwang tao, habang ang bawat aral ay kailangang unawain ng lubusan dahil dito nakasalalay ang pag-unawa sa tunay na kalikasan ng mabuti at masama, at kung paano mapapamahalaan ang sariling puso at isipan sa gitna ng matinding pagsubok. Sinabi niya kahit kailangan pang masunog at maging abo sa matinding apoy ng brimstone fires of hell, kailangan itong harapin upang lubusang maunawaan at malampasan ang lahat ng pagsubok. Sinabi pa niya na ngunit kay Sorayang, ang lahat ng iyon ay naganap ng labis na mabilis. Masyadong mabilis na nagbago si Sorayang at naging demon, hanggang sa kahit siya na matagal nang nakatingin at nagmamasid ay nagulat pa rin sa bilis ng mga pangyayari. Idinagdag pa niya na dahil sa labis na bilis ng pagbabago, maraming bagay ang hindi naranasan at hindi natutunan ni Sorayang, maraming mahahalagang aral at karanasan ang nalampasan niya dahil hindi siya dumaan sa karaniwang proseso ng paghihirap at pagkatuto. Dagdag niya na ang tunay na liwanag ay lumalabas lamang sa sandaling ang lahat ay nawala na at wala nang natitira, kapag ang puso at isipan ay walang laman na at walang anumang nakakapigil, doon lamang makikita ang tunay na kahulugan ng lahat ng bagay. Ito ang kaisipang nais niyang ipaintindi tungkol sa nangyari kay Sorayang, na may mga bagay na hindi lubusang nakikita kung hindi dadaan sa pagkawala ng lahat. Inidugtong ng Demon Lord na katulad din ito ng demonic path, ang landas patungo sa pagiging demon. Sa sandaling nawala ang lahat kay Sorayang, doon lamang siya nakalampas sa kapangyarihan ng kasamaan, nang wala na siyang matakbuhan, wala nang matakbuhan, at wala nang natitira, doon lamang siya napilitang tumanggap ng ibang uri ng lakas upang mabuhay. Inidagdag pa ng Demon Lord na dahil sa lahat ng iyon, tiyak na napagtanto na ni Sorayang ang katotohanan,
na ang tinatawag na kalayaan na matagal niyang pinangarap at hinangad ay sa huli ay walang ibang nilalaman kundi kawalan. Sa maliwanag na buwan na nakasilip sa pagitan ng malalalim na ulap sa kalangitan ng gabi, sa ilalim ng payapang tanawing iyon, sinabi ng Demon Lord na pipigil muna siya ng isa pang pagkakataon. Ibig sabihin ay hindi pa siya kikilos agad, maghihintay pa siya ng tamang panahon at pagkakataon bago siya humakbang. Minsan ay kailangan lamang maghintay upang makita kung ano ang tunay na mangyayari at kung ano ang nararapat na gawin. Sinabi ng Demon Lord kay Yosong na sa kasalukuyan ay hindi muna siya aalis sa Demon Cult, ngunit idinagdag pa niya na maaga o huli ay darating ang panahon kung kailan wala na siyang magagawa kundi lumabas at kumilos. May mga pagkakataon na hindi na maiiwasan ang pagharap sa mundo at sa mga panganib na naghihintay sa labas. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Yosong at tinawag ang Demon Lord ng may halong pag-aalala. Alam niyang kapag lumabas na ang Demon Lord, maraming bagay ang magbabago at maraming panganib ang kakaharapin nila. Sa pananaw ng Demon Lord, ipinaliwanag niya na minsan, kahit ang tinatawag na demonic path ay nangangailangan ng matuwid at makatarungang layunin upang magkaroon ng kabuluhan at direksyon. Ipinaliwanag pa niya na kahit ang landas ng kadiliman ay hindi laging walang prinsipyo, may mga pagkakataon na kailangan ng tunay at makatarungang dahilan upang maging wasto at makatwiran ang bawat hakbang na gagawin. Nang marinig ang sinabi ng Demon Lord, labis na nagulat si Yosong, hindi niya agad lubusang naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, kaya't tila inuulit niya sa kanyang sarili ang mga salitang makatarungang layunin, habang sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng kanyang nalalaman upang makarating sa tamang pagkaunawa. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, muling nagsalita ang Demon Lord at binago ang paksa ng kanilang pag-uusap. Sinabi niya na sa anumang paraan, panahon na upang magising na si Sorayang. Sa ibang lugar, makikita ang paanan ng 2 taong nakatayo sa ibabaw ng matigas at malamig na bato na sahig. Nagsalita si Huang Gan ng may pag-aalala at pagmamakaawa. Hinihiling kay Song Jiumbek na muling pag-isipan ang kanyang gagawin at huwag magpatuloy sa kanyang balak. Gayunpaman hindi nagbago ng isip si Song Jiumbek at nagtanong kung bakit pa siya magbabago ng isip matapos lakbayin ang napakalayong distansya upang makarating sa lugar na ito. Mula sa di kalayuan, makikita ang isang napakalaki at napakagandang gusali ng Righteous Heavenly Alliance. Sumagot si Song Jiumbek na walang dapat ikabahala, dahil kailangan naman talaga nilang makaharap ang taong naninirahan at naghihintay sa loob ng gusaling ito kahit minsan, kaya't mas mabuting ituring na lamang na nagkataong ngayon na ang araw na ito. Tinitigan ni Song Jiumbek ang kanilang patutunguhan at nagsalita na may halong pagkamangha na may kakaibang tapang ang taong nagtayo ng isang taverna sa ganitong lugar. Habang nakatayo sa labas at tinatitigan ang paligid, napahinto si Huang Gan at pinagmasdan ang lawak ng lupain sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng pag-iingat. Sa kanyang isipan, nabuo ang isang napakahalagang obserbasyon, na ang lugar na iyon ay hindi kalayuan sa teritoryo ng Steel Blood Fortress, dahil alam niyang ang pagpasok at pagtatayo ng anumang bagay sa ganitong lugar ay lubhang mapanganib at nangangailangan ng matinding tapang at pag-iingat. Nakatitig siya sa watawat na kamakawi sa hangin sa ibabaw ng gusali, napagtanto niya na hindi kailanman naisip ng sinuman na mayroong taong magtatayo ng isang lihim na sangay at tanggapan sa mismong harapan ng kanilang mga kalaban, na tila hinahamon ang lahat ng panganib at pagbabantay ng mga kaaway. Higit pa rito, napagtanto niya na ang taverna na iyon ay hindi lamang isang karaniwang lugar ng pagtitipon, sa halip, ginagamit ito bilang isang bantayan at lugar na pinagmamasdan ng bawat galaw at kilos ng mga kalaban sa paligid. Habang naglalakad sila patungo sa malaking pintuan ng taverna, masusing niyang sinuri ang bawat bahagi ng gusali. Habang sumusunod siya sa kay Song Jiumbek, napansin niya na ang buong taverna ay itinayo pangunahin gamit ang isang uri ng kahoy na tinatawag na white linden wood, isang material na kilala sa pagiging magaan at maganda tingnan ngunit mayroong isang katangiang lubhang mapanganib, napakadali nitong masunog at maging abo sa oras ng kagipitan. Habang patuloy niyang sinusuri ang kanyang natuklasan, dahan-daang napagtanto niya ang buong talino sa likod ng pagtatayo ng taverna. May patak ng pawis na damaloy sa kanyang pisngi, habang sa kanyang isip ay nabuo ang konklusyon na ang paggamit ng madaling masunog na kahoy ay isang napakatalinong plano. Sa oras ng panganib at kagipitan, madali lamang masusunog at magiging abo ang buong taverna, at kasabay nito ay mawawala at masisira ang lahat ng ebidensya at patunay na maaaring magamit laban sa kanila. Higit pa rito, lalong tumindi ang kanyang pagkamangha, habang iniisip na ang paghiling ng pagpupulong,
habang hayagan pang ipinapakita ang pagkakaroon ng ganitong lihim na lugar ay hindi karaniwang gawain. Sa loob ng napakaganda at maluwag na loob ng taverna, habang naglalakad, hindi nawawala sa isip ni Huang Gan ang kanyang hinala, na anuman ang imungkahi at hilingin ng taong naghihintay sa kanila, tiyak na hindi ito karaniwang bagay. Alam niyang ang pagtatayo ng ganitong lihim na lugar at ang pag-aanyaya sa kanila ay may malalim at mahalagang layunin, at na ang bawat salitang kanilang maririnig ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang kinabukasan. Habang patuloy na naglalakad ang dalawa, makikita lamang ang kanilang paanan na dahan-daang huminto sa ibabaw ng pulang alpombra, ang kanilang mga yabag ay tila biglang tumigil. Tumingin sa itaas si Song Jiumbek kung saan tila naroon ang taong naghihintay sa kanila, tinanong niya ng may paggalang at pagiging maingat kung maaari ba siyang umakyat upang makaharap ito. Mula sa itaas na palapag, sa likod ng magandang rehas, narinig ang tinig ng taong naghihintay, sinabi nito na kung mas nais nila, maaari rin siyang bumaba upang makipagkita sa kanila. Nang marinig ang alok, agad na sumagot si Song Jiumbek na mas nais niyang bumaba na lamang ang kausap nila. Idinagdag pa niya na naniniwala siya na mas mainam na unahin ang kaligtasan sa lahat ng bagay. Habang dahan-daang bumababa ang taong mula sa itaas, tinatitigan ni Song Jiumbek ang bawat hakbang na ginagawa nito. Sa kanyang isipan, tinatanong niya kung ito na nga ba ang taong kanilang pupuntahan. Napansin niya na ang bawat yabag nito ay tila magaan at walang ingay. Ngunit mayroon itong bigat na tila galaw ng isang leon, puno ng lakas at kapangyarihan na nakatago sa likod ng kagaanan. Higit pa rito, naramdaman niya na sa likod ng magagaan na hakbang na iyon ay may nakatagong amoy ng dugo at panganib, bagamat kalmado at magaan ang anyo nito, hindi ito karaniwang tao, ang kanyang isipan ay puno ng pagkamangha, habang sinusuri ang bawat galaw at presensya ng taong papalapit sa kanila. Patuloy na sinusuri ang presensya ng papalapit na tao, sa kanyang isipan, napagtanto niya na bagamat tila hindi mismo gumawa ng maraming pagpatay ang taong ito, mayroon siyang kakaibang kalikasan na nakapaligid sa kanya, ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang magdulot ng pinsala at panganib sa iba. Sinabi pa niya na hindi kailangang gumamit ng dahas upang makapinsala, ang kanyang pagkatao lamang ay sapat na upang magbago ang takbo ng mga pangyayari. Nang tuluyan ng humarap sa kanila ang taong galing sa itaas, nakita nila si Dam Seong. Sa isip ni Song Jiumbek, nabuo ang kanyang paghuhusga na ang taong ito ay sadyang mapanganib hindi dahil sa kanyang lakas kundi dahil sa kanyang talino at impluensya. Mayroon siyang kakayahang baguhin ang isip at kilos ng mga tao sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita at kaisipan. Sa huling sandali, nabuo ang paglalarawan sa kanya bilang isang taong kayang magpasimula ng digmaan sa pamamagitan lamang ng kanyang matalas na salita, at tila nakikita ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata na puno ng karanasan at pag-iisip. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang taong kaharap nila ay hindi lamang isang karaniwang tao, siya ay isang taong kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan sa pamamagitan lamang ng kanyang kaisipan at salita. Habang nakatingin kay Dam Seong, sa isip niya ay nabuo ang kanyang paghuhusga tungkol sa taong kaharap nila. Napagtanto niya na ang taong iyon ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang kahusayan sa pamamahala at politika, isang talinong mas matalas at mas mapanganib pa kaysa sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya na walang iba kundi si Dam Seong, ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, isang napakalakas at maimpluwensyang samahan sa buong lupain. Sa loob ng silid na naliwanagan ng kumikinang na parol, narinig ang tinig ni Dam Seong na puno ng pagkamangha at tila may nakatagong kahulugan. Sinabi niya na labis siyang nagulat sa kanyang nakita, na tila hindi inaasahan ang pagdating ng kanyang mga bisita. Agad na sumagot si Song Jiumbek at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Nais niyang linawin kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamangha. Sinabi ni Dam Seong na sa buong mundo, si Fortress Leader Song Jiumbek, ay ang tinatawag na katawan ng katapangan. Idinagdag pa niya na bagamat hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi noon, ngunit nang makita na niya ito ng harapan, naintindihan na niya kung bakit ganoon ang sinasabi ng lahat. Sinabi pa niyang inaasahan niyang mayroong kakaibang katangian ang bisita, ngunit hindi niya inaasahan na sa ganitong katandaan ay taglay pa rin ito ang napakalakas na espiritu at tapang. Sa kabilang banda, sumagot si Song Jiumbek at sinabing labis siyang pinupuri ni Dam Seong, at idinagdag na si Dam Seong din naman ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nang marinig ang sinabi ni Song Jiumbek, napangiti at tumawa ng bahagya si Dam Seong. Tinanong niya kung paano at sa anong paraan siya higit pa sa inaasahan ni Song Jiumbek.
Tumingin ng diretsyo si Song Ji-Yoonbaek kay Dam Seong at walang pag-aalinlangan na nagsalita. Sinabi niya na bagamat taglay ni Dam Seong ang pinakamataas na titulo sa landas ng Orthodox, ang pagiging Righteous Heavenly Martial Emperor, ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya ay may ibang tawag sa kanya. Sinabi niya na siya ay tila isang ahas na nakasuot ng anyo ng isang dragon. Nang marinig ang sinabi ni Song Ji-Yoonbaek, napahawak si Dam Seong sa kanyang balbas at tumawa ng bahagya. Habang sinasabing nakakahiya naman pakinggan ang ganitong paglalarawan sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nagalit, sa halip, nagtanong siya ng may pagkamausisa kung sa kanyang paningin ba ay mukha nga siyang ahas. Tinitigan ni Song Ji-Yoonbaek si Dam Seong at sinabi na kahit paano niya tingnan si Dam Seong, hindi ito mukhang dragon, ngunit idinagdag pa niya na gayon din, hindi rin ito mukhang ahas. Sa sandaling iyon, tila nabuo sa isip ni Song Ji-Yoonbaek ang tunay na larawan ni Dam Seong. Sinabi niya na sa kanyang paningin, kay Dam Seong ay tila isang imugi, isang nilalang na mas malaki at mas makapangyarihan pa kaysa sa isang dragon. Sa likuran ni Dam Seong ay lumitaw ang imahe ng isang napakalaking itim na nilalang na tila dragon ngunit mas nakakatakot at mas dakila, na may nagliliwanag na pulang mga mata at nakangangang bibig na puno ng matatalim na ngipin. Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa tunay na kalikasan at kapangyarihan ni Dam Seong, na higit pa sa kung ano ang inaakala ng lahat, at na ang kanyang tunay na anyo ay nakatago sa likod ng kanyang kalmado at marangyang anyo. Nang marinig ang sinabi ni Song Ji-Yoonbaek, napangiti at tumawa ng malakas si Dam Seong, sinabi niya na mula sa pagiging ahas hanggang sa pagiging imugi, mayroon pa bang mas dakilang papuri kaysa dito? Habang hinahawakan niya ang kanyang balbas at tila labis na nalugod sa sinabi ni Song Ji-Yoonbaek, idinagdag pa niya na mas gumanda ang kanyang pakiramdam at mas naging magaan ang kanyang kalooban matapos marinig ang ganitong paglalarawan. Sa likuran ni Song Ji-Yoonbaek, tahimik na nagmamasid si Hwang Gan at sinusuri ang bawat galaw at ekspresyon ni Dam Seong. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang pagiging kalmado at maayos na pag-uugali na ipinapakita ni Dam Seong ay tila inaasahan lamang at natural sa ganitong uri ng pagpupulong sa pagitan ng dalawang dakilang pinuno. Gayunpaman, patuloy niyang pinag-iisipan na anuman ang tunay na layunin at damdamin ng kaharap nila, walang kahit anong bakas ng galit, pagkagalit, o pagkainis na makikita sa panlabas na anyo nito. Napagtanto niyang lubhang mahirap basahin ang tunay na kalooban ni Dam Seong dahil sa kanyang kahusayan sa pagtatago ng tunay na nararamdaman. Sa labas ng gusali, makikita ang tanawin ng maliwanag na buwan na nakasilip sa pagitan ng makakapal na ulap sa madilim na kalangitan ng gabi. Sa ilalim ng payapang tanawin iyon, nagsalita si Dam Seong na nagsasabing naghanda siya ng tsaa para sa kanyang bisita, ngunit inamin din niyang hindi siya tiyak kung ang lasa nito ay magugustuhan at angkop sa panlasa ni Song Ji-Yoonbaek. Sinabi niya na tila kahapon lamang noong siya ay namumuhay ng payak at kumakain lamang ng simpleng kanin na nabagsak sa lupang puno ng putik at dumi, na nagpapaalala sa kanyang pinagmulan at mga panahon ng paghihirap na kanyang pinagdaanan. Idinagdag pa niya na hindi dapat mag-alala ang kanyang bisita sa mga bagay na iyon at huwag itong bigyan ng kahalagahan. Biglang nagulat si Song Ji-Yoonbaek, parang may naramdaman siyang kakaibang presensya. Sa sandaling iyon, tinawag ni Dam Seong ang isang katoong nasa labas ng silid at utusan itong pumasok at dalhin ang inihandang tsaa. Sa harap nila ay nakatayo ang isang napakagandang babae, na may dalang tray na naglalaman ng tsaa at mga tasa. Dahan daw ang lumalapit sa mesa upang ihain ang kanyang dala. Habang nakatayo ang babae sa harap nila, masusing sinuri ni Song Ji-Yoonbaek ang kanyang anyo at tindig. Napansin niya na ang kasanayan sa pakikipaglaban na taglay ng babae ay tila kasing ganda at kasing polido ng kanyang anyo at kagandahan. Nagtanong siya kay Dam Seong kung bakit pinaglilangkod ng ganitong mataas na kalidad na tao sa paghahain lamang ng tsaa, na tila hindi akma sa kanyang kakayahan ang simpleng gawaing iyon. Sumagot si Dam Seong at sinabing walang mali sa bagay na iyon, dahil iyon mismo ang nais ng babae, kaya wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin at tuparin ang kanyang kahilingan. Lalong nagtaka si Song Ji-Yoonbaek at muling nagtanong kung ang paghahain ba ng tsaa ay talagang naging kahilingan ng babae, dahil hindi niya maunawaan kung bakit isang taong may ganitong kagandahan at kasanayan ay nais na gawin ang simpleng gawaing iyon. Sumagot si Dam Seong at ipinaliwanag na upang maging tiyak, sinabi ng babae na ang makaharap at makilala si Song Ji-Yoonbaek ay ang kanyang pangarap na pinanghahawakan mula pa noong kanyang kabataan. Kasabay nito tumitig si Song Ji-Yoonbaek sa babae, dahil hindi niya inaasahang mayroong taong may ganitong kagandahan at kasanayan na naghahangad na makilala siya mula pa noong mahabang panahon.
Sumilip naman ang babae kay Song Jiumbek nang mahinahon sa kanya, bagamat hindi siya nagsalita. Ang kanyang ekspresyon lamang ay sapat na upang ipakita na ang kanyang kahilingan at pangarap ay tapat at puno ng paggalang at paghanga kay Song Jiumbek. Habang dahan daw ang ibinubuhos ng babae ang tsaa sa tasa, nagsalita siya nagmahinahong tinig na sinabi niya na ang inihandang tsaa ay Longjing, isang kilalang uri ng tsaa na pinahahalagahan ng marami. Idinagdag pa niya na umaasa siyang magugustuhan at magiging angkop ito sa panlasa ni Song Jiumbek, ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, biglang nagsalita si Song Jiumbek at humingi ng paumanhin dahil sa pagputol sa kanyang sinasabi. Sinabi niyang hindi siya narito upang makipagpalitan ng magagandang salita at simpleng usapan lamang, nais niyang dumiretso sa tunay na layunin ng kanilang pagpupulong. Sinabi ni Song Jiumbek na bagamat hindi niya alam ang tunay na layunin ni Dam Seong, ang katotohanang nagtayo ito ng isang lihim na sangay na napakalapit sa kanyang Steel Blood Fortress ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagalit at hindi magandang damdamin. Ang kanyang tinig ay naging seryoso, na hindi siya nalulugod sa ginawa ni Dam Seong at na alam niyang mayroong nakatagong dahilan sa likod nito. Sa kabilang banda, si Dam Seong ay nanatiling kalmado at napangiti lamang, habang sinasabing tila nagagalit nga ang kanyang bisita. Habang patuloy na nagmamasid si Dam Seong, sa kanyang isipan ay napagtanto niya na bagamat sinasabing galit si Song Jiumbek Song, ang kanyang mukha at tindig ay nanatiling kalmado at walang bakas ng labis na galit. Napagtanto niyang kayang itago ni Song Jiumbek ang tunay na nararamdaman sa likod ng matatag na salita. Samantala, si Dam Seong ay nagsalita at sinabing natural lamang na magalit at mena si Song Jiumbek sa nangyari, ngunit idinagdag din niya na wala siyang balak humingi ng paumanhin. Alam niyang may ginawa siyang hindi nararapat sa paningin ng iba, ngunit naniniwala siyang mayroong sapat na dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Tumingin ng diretso si Song Jiumbek kay Dam Seong at sinabing alam na niya ang posisyon ni Dam Seong, kaya't nais na niyang dumiretso sa tunay na paksa. Tinanong niya kung bakit siya ipinatawag at inanyayahan sa ganitong lugar na hindi niya magustuhan. Nang marinig ang tanong ni Song Jiumbek, napangiti si Dam Seong, habang hinahawakan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Sinabi niyang humahanga siya sa pagiging direkta ni Song Jiumbek, at idinagdag na kung gayon ay dumiretso na rin sila sa paksang iyon. Pagkatapos ng maikling paghahanda, sinabi ni Dam Seong na nitong mga nakaraang araw ay may isang kinikilalang masamang demon na nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong Central Plains, at tiyak na alam din ito ni Song Jiumbek. Tinanong ni Song Jiumbek kung ang tinutukoy nito ay si Young Leader So, at sumagot si Dam Seong na oo, at idinagdag pa na ang binatang iyon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkabagabag at sakit ng ulo. Sinabi naman ni Song Jiumbek na hindi siya nagugulat dito, dahil alam niyang ang kakayahan ni Young Leader So ay napakahusay at mayroon din siyang malakas na suporta sa kanyang likuran. Nang marinig ang sinabi ni Song Jiumbek tungkol sa suportang nasa likuran ni Young Leader So, dahan-dahang ibinaba ni Dam Seong ang kanyang tasa at nagtanong kung siya rin ba ay may kinalaman sa bagay na iyon. Sumagot si Song Jiumbek na oo, at idinagdag pa na lumapit sa kanya si Young Leader So nang walang pag-aalinlangan at humingi ng pagpupulong, at na ang kanyang katapangan at espiritu ay labis na nagustuhan at hinangaan niya. Nakatingin si Dam Seong ng seryoso at binibigkas ang salitang pinakamahusay na tila naglalaman ng kanyang buong paghanga at pagkilala kay Young Leader So. Sinabi ni Song Jiumbek kay Dam Seong na kahit mayroong suporta mula sa Unorthodox Alliance, ang kakayahan at pagkilos ni Young Leader So ay sadyang kahanga-hanga. Inidagdag pa niya na kahit ginagamit ng House Sect ang kanilang lakas at impluwensya upang tulungan si Young Leader So, mahirap pa rin makahanap ng taong kayang baguhin at yugyugan ang buong mundo sa paraang nagawa ni Sorayang. Idinagdag pa niya na sa katotohanan, nagtataka siya kung kaya ba niyang gawin din ang ganitong bagay noong siya ay nasa katulad na edad. Sumagot naman si Dam Seong at sinabing labis siyang nagpapakumbaba lamang dahil alam niyang mayroon din siyang napakahusay na kakayahan at karanasan. Ipinaliwanag ni Song Jiumbek na bagamat si Young Leader So ay bata pa, siya ay kinikilala bilang Young Master of the Heavenly Demon Divine Cult, at na sa kanyang paningin ay napatunayan na ni Sorayang na siya ay walang kapintasan at karapat-dapat kilalanin bilang isang dakilang Grandmaster. Sumagot si Dam Seong at sinabing tila labis na nabighani at humanga si Song Jiumbek kay Sorayang. Habang tumitig ng diretso kay Dam Seong, nagsalita si Song Jiumbek ng may seryosong tono at nagtanong kung hindi ba ganoon din ang paniniwala ni Dam Seong. Dahan-daang hinawakan ni Dam Seong ang kanyang tasa ng tsaa sa kanyang kamay habang nagsasalita.
sinabi niyang mayroon siyang ibang pananaw at hindi siya lubusang sumasang-ayon sa sinabi ni Song Ji-yoonbaek. Ipinahayag ni Dam Seong na kung hindi lamang nagtungo sa Shandong ang young leader, tiyak na ibibigay din niya ang parehong paghanga at pagkilala na ibinigay ni Song Ji-yoonbaek. Ibig sabihin, mayroong bagay na ginawa ng young leader na nagpabago sa kanyang pananaw. Idinagdag pa niya na kung siya ang may hawak ng kapangyarihan, lalo pa niyang gagamitin ang lakas ng Main Alliance kasabay ng pagbabalik ng Righteousness Society, at sa tamang panahon ay gagawin ang kanyang nararapat na hakbang. Tumingin ng diretsyo si Dam Seong kay Song Ji-yoonbaek at buong katapangang ibinunyag ang kanyang plano. Ipinahayag niya na kung siya ang nasa kalagayan ni Sorayang, direkta niyang sasalakayin ang Steel Blood Fortress sa tamang pagkakataon. Nang marinig ang salitang Shandong, agad na nagbago ang ekspresyon ni Song Ji-yoonbaek, ang kanyang mukha ay naging seryoso, habang paulit-ulit niyang binibigkas ang salitang iyon sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang paksang iyon ay napakaselan at puno ng kahalagahan, isang bagay na ayaw niyang pag-usapan ngunit kailangan niyang harapin. Inamin ni Song Ji-yoonbaek na bagamat ang direktang pagsalakay ay tila mas mainam upang lumikha ng kaguluhan, mayroon itong napakalaking panganib na kaakibat. Ipinaliwanag niya na kung talagang pinili ni Young Leader So ang landas na iyon, magkakaroon ng matinding banta na magsanib ang lakas ng Steel Blood Fortress at ng Righteous Heavenly Alliance upang labanan siya. Idinagdag pa niya na mula sa pananaw ni Sorayang, ang ganitong hakbang ay tila isang sugal na punong-puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan. Sa kabilang banda, sumagot si Dam Seong at nagtanong kung nais ba talagang lumikha ng tunay na kaguluhan, hindi ba nararapat lamang na maging handang harapin ang anumang panganib na kaakibat nito. Nang marinig ang tanong ni Dam Seong, agad na lumitaw ang pagkalito sa mukha ni Song Ji-yoonbaek, habang inuulit sa kanyang sarili ang salitang tunay na kaguluhan, habang sinusubukan niyang pagdugtungin ang lahat ng kanyang nalalaman upang lubusang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Dam Seong sa salitang iyon. Dahan-daang hinawakan ni Dam Seong ang kanyang tasa, habang patuloy na ipinapaliwanag ang kanyang pananaw. Sinabi niya na kung talagang pinili ni Young Leader So ang landas ng direktang pagsalakay, kahit ang demon cult na nanatiling tahimik at nakatago sa loob ng napakalawak na kabundukan ng Great 100,000 Mountains ay hindi na makakapagpatuloy sa kanilang tahimik na pamumuhay, ibig sabihin, ang ganitong matinding hakbang ay magdudulot ng pagbabago na makakaapekto sa lahat ng lakas at puwersa sa buong lupain, kahit pa ang mga nananatili sa malalayong lugar. Matapos marinig ang paliwanag na iyon, nanahimik na lamang si Song Ji-yoonbaek habang tila lumalalim ang kanyang pag-iisip. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita na mabigat na bagay ang kanyang iniisip at sinusuri ng mabuti ang bawat salitang narinig niya. Nagtanong si Song Ji-yoonbaek kung tunay nga bang nais ni Dam Seong na maglatag ng yugto upang lumabas at lumitaw ang demon cult sa harap ng lahat. Agad na sumagot si Dam Seong na puno ng katapatan, at sinabing tiyak na oo, iyon mismo ang kanyang tunay na layunin at dahilan kung bakit siya kumikilos. Sa ilalim ng kalanggitang puno ng mga bituin at sa gilid ng matarik na bangin, isang dokumentong may tatak ng Righteous Heavenly Alliance Leader, habang dahan-daang nilalamon ng apoy ang sulat, ibinunyag ni Dam Seong na siya mismo ang naghanda ng isang palabas upang makuha ang atensyon ng mga nais niyang makaharap. Dahan-daang nagliliyab ang buong sulat hanggang sa unti-unting maging abo, habang ang tunog ng pagkiskas at pagkasunog ng papel ay tila nagpapatunay na natapos na ang unang bahagi ng kanyang plano. Makikita ang mukha ng Demon Lord na seryosong nakatingin sa malayo, habang may bahid ng pag-iisip sa kanyang mga mata. Habang patuloy na bumabagsak ang mga abo ng nasunog na papel sa paligid, nakatayo ang Demon Lord sa ibabaw ng matibay na bato, habang ang mga lumilipad na piraso ng abo sa paligid niya. Muling bumalik ang tagpo sa loob ng maaliwalas na Righteous Heavenly Alliance kung saan nagaganap ang kanilang pagpupulong. Agad na nagtanong si Song Ji-yoonbaek kung totoo bang naghanda si Dam Seong para ilabas ang Demon Lord upang mahikayat siya at idinagdag pa niya na tila mayroon siyang hinala kung sino ang tinutukoy nito. Ibinunyag ni Dam Seong na totoo ang hinala ni Song Ji-yoonbaek at na nagpadala siya ng liham na nag-aanyaya ng personal na pagpupulong sa Hunan. Idinagdag pa niya na kung tutugan ang Demon Cult sa kanyang paanyaya, agad siyang magtutungo sa lugar na iyon pagkatapos nilang mag-usap upang harapin sila. Dahan-daang itinaas ni Dam Seong ang kanyang tasa patungo sa kanyang labi upang humigop ng tsaa, habang nananatiling kalmado ang kanyang buong anyo. Puno ng pag-iisip si Song Ji-yoonbaek at pagkabigla matapos marinig ang ibinunyag ni Dam Seong. Ang kanyang kilay ay nakakunot at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Dam Seong,
na sinusubukang basahin ang tunay na kaisipan at layunin nito. Itinanong ni Song Jiumbek kay Dam Seyong kung nakita na ba nito ng personal ang Demon Lord. Sumagot si Dam Seyong at sinabing kung ang kasalukuyang pinuno ng Demon Cult ay ang taong nakita niya ilang dekada na ang nakalilipas, tiyak na nakita na niya ito. Idinagdag pa ni Song Jiumbek na ganoon din siya, at nasaksihan niya ito noong nasa tugatog pa lamang ng lakas at kabataan ng Demon Lord. Ibinahagi ni Song Jiumbek ang kanyang tapat na pananaw tungkol sa Demon Lord. Sinabi niyang hindi niya lubusang masasabi kung gaano kalaki ang likas na kakayahan ng Demon Lord, ngunit tiyak na noong panahong iyon ay kabilang ito sa mga pinakadakilang mandirigma sa buong Merm. Tinataya niya ang kasalukuyang lakas ng Demon Lord matapos ang mahabang panahon. Sinabi niya na lumipas na ang ilang dekada mula noong kanilang huling pagkakita, at sa panahong iyon ay patuloy na lumalakas at lumalawak ang karunungan ng Demon Lord, kaya't mahirap na hulaan kung gaano nakalakas ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Sinabi niyang walang pag-aalinlangan na ang lakas ng Demon Lord ay higit pa sa kanilang dalawa. Sa kanya at kay Dam Seyong, ang Demon Lord ay umabot na sa antas na halos hindi na kayang abutin ng sinuman sa kanilang henerasyon. Dahan-daang hinawakan ni Song Jiumbek ang kanyang tasa, habang patuloy niyang tinatalakay ang panganib na kaakibat ng pagpupulong sa Hunan. Ipinaalala niya kay Dam Seyong na hindi lamang ang lakas ng Demon Lord ang dapat nilang isaalang-alang, dahil karamihan sa 7 families ng Demon Cult ay matatagpuan din sa Demon Cloth. Idinagdag pa niya na ang lakas ng bawat isa sa kanila ay hindi rin nababawasan kumpara sa lakas ng Iron King ng Steel Blood Fortress at ng 9 sects ng Righteous Heavenly Alliance ni Dam Seyong. Dahan-daang ibinaba ni Dam Seyong ang tasa sa ibabaw ng mesa, habang tinatitigan si Song Jiumbek, at binigkas ang kanyang pagsusuri. Sinabi niyang alam niyang hindi nag-aalala si Song Jiumbek para sa kanyang kaligtasan sa kasalukuyang pagkakataon. Sa halip, ang tunay na laman ng isipan ni Song Jiumbek ay kung bakit siya magpapatuloy sa pagtungo sa Hunan sa kabila ng lahat ng panganib na kanilang tinatalakay. Sumagot si Song Jiumbek at sinabing tiyak na totoo yun, at walang dahilan upang mag-alala siya para sa kaligtasan ni Dam Seyong. Sa kabilang banda, napangiti lamang si Dam Seyong at tumawa ng bahagya habang sinasabing tama ang sinabi ni Song Jiumbek. Tumingin si Dam Seyong kay Song Jiumbek at muling nagsalita. Sinabi niyang hindi kailangang mag-alala si Song Jiumbek para sa kanyang kaligtasan, kahit paano, sa ngayon ay wala pang dapat ikabahala, ngunit idinagdag niya na maaaring magbago ang lahat sa darating na panahon. Ang mukha ni Dam Seyong na puno ng seryosong ekspresyon, habang patuloy na binibigkas ang kanyang salita. Sinabi niyang ngunit sa panahong ito, hindi ba nararapat na sila ay maging mga taong nagtutulungan at nagbabantayan sa isa't isa? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Fortress Leader Song matapos marinig ang panukalang iyon. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng pagkamausisa. Habang nagtanong kung ang ibig sabihin ni Dam Seyong, nais niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa at alyansa sa pagitan ng kanilang dalawa. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo ang babaeng at si Huang Gan. Habang nakikinig sa usapan, ipinaliwanag ni Dam Seyong na kahit ang Young Lord ng Demon Cult ay nakipag-ugnayan na kay Song Jiumbek, kaya walang dahilan upang hindi sila makagawa ng gayunding hakbang. Idinagdag pa niya na tila ang alyansa na nabuo sa pagitan ng iba ay nasira na rin, kaya't may pagkakataon silang magkaisa sa panahong ito. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng pagkagulat kay Huang Gan, hindi niya inaasahang alam ni Dam Seyong ang mga bagay na iyon. Napuno ng pagkabigla si Huang Gan, habang nagsasalita sa kanyang sariling isipan, tinanong niya kung paano nalaman ng Righteous Heavenly Alliance ang mga bagay na iyon na tila lihim lamang sa iilang tao. Idinagdag pa niya na nagtataka siya kung talagang kasing husay ba ng kanilang pinag-uusapan ang impormasyon at panektik na ginagamit ng alyansa ni Dam Seyong. Hindi niya inaasahang mayroong ganitong kalawak ang kaalaman ni Dam Seyong, at na tila walang lihim na hindi nalalaman sa Steel Blood Fortress. Ibinahagi ni Dam Seyong na sa kasalukuyan, ang Young Lord na kanilang tinutukoy ay nagdudulot ng matinding kaguluhan sa Shandong. Idinagdag pa niya na bagamat alam nila ang mga pangyayari sa Shandong, mayroon pa ring bagay na tila kakaiba at hindi akma sa inaasahan, kaya't nararapat na pagtuunan ng pansin ang kakaibang bahaging iyon. Muling nagpatuloy si Dam Seyong sa kanyang paliwanag at sinabi na ayon sa mga ulat, ang Demonic Elder at 300 piling mandirigma ng Demon Cult ay matatagpuan din sa Shandong. Ang balitang iyon ay nagdulot ng pagkagulat kay Song Jiumbek, na tila hindi niya inaasahang naroon din ang gayong kalakas na puwersa ng nasabing samahan.
Itinuro pa ni Dam Seyong na tiyak na nakatanggap din si Song Jiumbek ng mga ulat tungkol sa pag-usad ng ibang hukbo ng Demon Cult patungong Hilaga upang salakayin ang mga sekta na kabilang sa Righteous Heavenly Alliance. Ipinakita rin ang mapa ng mga lugar tulad ng Hunan, Jiangxi, Guangxi, at Guangdong, kung saan makikita ang pag-usad ng mga kabalyero na tila naglalakbay patungo sa tiyak na direksyon. Ipinaliwanag pa na dahil sa ganitong pagkilos, ang atensyon ng lahat ay napako sa Shandong kaya't hindi na napansin ang iba pang maaaring mangyari sa ibang lugar. Nang mapagdugtong-dugtong na ni Dam Seyong ang lahat ng impormasyon, napagtanto niya na tila bigla na lamang lumitaw ang ikalawang hukbo ng Demon Cult sa Shandong, habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa ibang direksyon. Ang mukha ni Song Jiumbek ay nang unti-unting nagpakita pag-unawa sa tunay na anyo ng plano, habang sinasabi niyang tila mula pa sa simula ay dalawang magkahiwalay na hukbo na ang ipinadala ng Demon Cult upang magsagawa ng magkaibang misyon. Tumango si Dam Seyong bilang pagsang-ayon sa napagtanto ni Song Jiumbek, idinagdag pa niya na tila mula pa sa sandaling umalis ang young leader patungong Shaolin, naisip na niya ang lahat ng ito at isinama na sa kanyang plano ang pagkilos ng dalawang hukbo. Habang nakatingin si Song Jiumbek, napatanong siya sa kanyang sarili kung talagang kayang isipin at isakatuparan ng isang tao ang ganitong kalawak na plano mula pa sa simula. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang tinatanong kung sino talaga si Young Leader So at kung gaano kalawak ang kanyang kaisipan upang makabuo ng ganitong plano na halos walang sinuman ang makapansin hanggang sa huli. Sinabi ni Dam Seyong na bagamat walang direktang pinsalang na idulot sa lakas ng Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress ni Song Jiumbek, tila hindi rin naging ganap na matagumpay ang pagpapakita ng karunungan ng Young Lord, ngunit agad na sumalungat si Song Jiumbek at ipinaliwanag na hindi iyon ang tamang pananaw. Sa katunayan, naging lubhang mabisang hakbang pa rin ang ginawa ni Sorayang. Ayon sa kanya, ang pagpapagalaw lamang ng hukbo ay nagdudulot na ng malaking pagkalugi sa pananalapi at pagkawala ng lakas, kaya't hindi dapat maliitin ang epekto ng estratehiyang iyon. Tumingin si Dam Seyong at ipinaliwanag na mas mainam na isipin na bawat kawal na ipinadala ay tila nawala na sa lakas ng kalaban. Idinagdag pa niya na ang tunay na pinsalang na idulot ay hindi lamang sa mga kawal at sa materyal na bagay kundi sa kaisipan at pag-iisip nila ni Song Jiumbek. Dagdag pa niya na hindi sila ang uri ng pinuno na babagsak at matitibag lamang dahil sa pagkawala ng maraming kawal, sanay na sila sa pagkawala at sa pagsasakripisyo, at na hindi madaling matitinag ang kanilang kalooban dahil lamang sa mga pagkalugi na iyon. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Huang Gan, habang tahimik na nakikinig, sa kanayang isipan, napagtanto niya na iyon mismo ang ibig sabihin ng sinabi ni Dam Seyong, na ang tunay na kahulugan ng lahat ng iyon ay hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi sa mas malalim na bagay. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan na tila tinitingnan lamang ni Dam Seyong ang mga kawal sa ilalim ng kanyang utos na tila mga piyesa lamang sa laro ng tiyahanan, na walang tunay na halaga bilang tao. Dahan daw ang humigop ng tiya si Dam Seyong, habang patuloy na binibigkas ni Huang Gan ang matapang na pahayag. Sinabi niyang hindi lamang ito simpleng kawalan ng damdamin, tila hindi talaga itinuturing ni Dam Seyong ang buhay ng tao bilang tunay na buhay mula pa sa simula. Ibig sabihin, walang halaga sa kanya ang pagkawala ng mga kawal na iyon dahil hindi niya nakikita bilang mga tao kundi bilang mga kasangkapan lamang na maaaring gamitin at itapon anumang oras. Idinagdag pa niya na mas nakakatakot at mas masama pa ang kalikasan ni Dam Seyong kaysa kay Song Jiumbek, na kilala bilang ganap na pinuno ng unorthodox faction. Sa labas ng Righteous Heavenly Alliance, makikita ang maliwanag na buwan sa madilim na kalangitan. Ibinunyag ni Song Jiumbek na sapat na ang kanyang narinig mula sa mahabang pagpapaliwanag ni Dam Seyong. Dahan-daang siyang tumayo sa kanyang inuupuan, habang buong katapangang ibinunyag ang kanyang pasya. Sinabi niyang bagamat lubos niyang naunawaan ang lahat ng sinabi ni Dam Seyong, wala siyang balak na makipag-ugnayan at bumuo ng alyansa sa Righteous Heavenly Alliance. Sa kabilang banda, napangiti na lamang si Dam Seyong at tumawa ng bahagya, habang sinasabing talagang naiiba si Song Jiumbek kumpara sa ibang mga pinuno na kanyang nakilala. Sinabi niyang sa mahabang panahon ng kanyang paghihikayat, wala pa siyang nakilalang taong hindi nababago ng kanyang mga salita. Idinagdag pa niya na ang kaisipan ni Song Jiumbek ay tila kasing tibay ng isang matibay na Iron Steel Blood Fortress, walang anumang butas na mapagpasukan upang mabago ang kanyang pasya. Matapos sabihin iyon, tumayo na si Song Jiumbek at nagpaalam na siya ay aalis na. Nang makarating na si Song Jiumbek sa pintuan, bigla siyang huminto at napalingon, nang mabigay si Dam Seyong ng isa pang mungkahi.
Tinanong niya si Song Jiumbek kung naisip na ba nito kung ano ang kanyang gagawin sakaling tanggihan ng Demon Lord ang kanyang paanyaya. Sa kanyang isipan, mayroong na siyang nakahandang puwersa na naghihintay lamang ng utos upang kumilos, hindi lamang simpleng tanong kundi babala na mayroong nakahandang hakbang na isasagawa sakaling hindi pumayag ang Demon Lord. Tinanong ni Song Jiumbek si Dam Seong kung ano ang balak niyang gawin sakaling hindi pumayag ang Demon Lord. Dahan-dahang humihigop si Dam Seong mula sa kanyang tasa. Nais niyang muna basahin ang bawat pagbabago sa mukha nito bago siya magsalita. Habang si Dam Seong ay nagsimulang magsalita ngunit tila pinipili pa ang tamang mga salita bago lubusang ibunyag ang kanyang tunay na plano. Tumingin si Dam Seong ng diretso kay Song Jiumbek at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao at layunin. Sinabi niyang siya ay uri ng taong hindi makapagpahinga hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang nais sa anumang paraan na kanyang makakaya. Idinagdag pa niya na kung hindi tutugan ang Demon Lord sa kanyang paanyaya, wala na siyang ibang pagpipilian kundi pilitin itong makipag-usap at humarap sa kanya. Nang marinig ang ibinunyag na iyon, agad na lumitaw ang pagkabigla sa mukha ni Song Jiumbek, habang ang kanyang mga mata ay lumaki, habang sa kanyang isipan ay nabuo ang isang matinding hinala na tila hindi niya nais paniwalaan. Paulit-ulit na tumatak sa kanyang isipan na hindi maaaring ganoon kalaki ang balak ni Dam Seong, ngunit batid niyang tapat ang bawat salitang banibitawan ni Dam Seong. Sa kabilang panig ng silid, narinig din ni Hwang Gan ang sinabi ni Dam Seong at agad na lumitaw ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Napagtanto niyang ang balak na iyon ay hindi lamang simpleng pagpupulong kundi isang bagay na maaaring magdulot ng matinding kaguluhan sa buong lupain. Sa likuran niya, nakatayo ang babae, na tahimik lamang na nakikinig sa lahat ng kanilang sinasabi, ng kanyang mukha ay walang labis na pagbabago ngunit tila lubos niyang nauunawaan ang bigat ng sinabi ni Dam Seong. Hindi na nakapagpigil pa si Song Jiumbek at agad na nagsalita ng may matinding galit. Tinanong niya si Dam Seong kung nababaliw na ba ito at kung nais ba nitong simula ng isang tunay na digmaan na tiyak na magdudulot ng matinding pagkawala at pagkawasak sa buong lupain. Sa kabila ng matinding galit at pagtutol ni Song Jiumbek, nanatiling kalmado si Dam Seong at tinitigan ito ng diretso. Sinabi niyang oras na upang pumili si Song Jiumbek, kung nais ba nitong makipagkaisa sa kanya, o hahayaan na lamang niyang saluhin ng bawat isa ang panganib ng mag-isa hanggang sa unti-unting masawi at mapuksa ang lahat.